Maraming salamat po mga matulong sa akin. Mabait si Daddy Frankie. Daddy Frankie kasi hindi na kilala sa akin. Ngayon nakadoktor na ako. Paano kung may maganda ayos na ako ng buhay ko, tutulong ko kay Daddy Frankie. Wow. Kasi malaking tulong sa akin. Hindi na kilala. Maraming salamat po Daddy Frankie, tsaka nood na maraming tulong sa akin. Maraming salamat po. Yun, salamat po. At higit sa lahat, salamat kay Lord. Wala na pong ibang gumagabay sa akin. Dahil gaya ng aking sinabi mga kababayan, ako'y nagpapasalamat talaga. Dahil isa akong ginagamit ni God, instrumento para makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Siguro naman na dahil sa tagal na rin niya dito, kaya na-adapt na niya. Yun ang napakasarap sa pakiramdam, yung pagpapasalamat nila. Nakikita mo talaga buong puso na napaluha pa siya. At ang nakakatuwa doon mga kababayan, eto, sa tagal na niyang pinakaingat-ingatan, maramdaman mo naman matagal na sa taguan nito, pinakaingat-ingatan niya para daw makaganti siya sa kabaitan, kabutihan natin. Bigay pa niya itong tsaliko niya. Kaya iingatan ko to, sir, dahil bigay mo sa akin. Iingatan ko to, bagay sa akin. Salamat, sir. Sa mahirap hindi bagay. Hindi naman. Malaki to, maganda. Bayan, muli po kami nagpapasalamat sa mga taong tumulong kay Sir Takada. At saka mga kababayan, kung mayroon pa kami mga hindi nabasa dahil sa dami ng comments, sa dami ng message, kung sakali po na may nagpaabot pa ng tulong na hindi namin na-mention, mag-comment lang po kayo para ma-mention namin at ma-validate namin, no? Kasi hindi po kami perfect, baka mayroon lang po dyan na hindi namin napabanggit pa. Kaya ako'y nagpapasalamat o humihingi rin ng dispensa sa inyong lahat, no? Kaya maraming salamat sa inyong lahat, no? So, ayun, Sir Takada, napapansin ng viewers natin, Sir, payat ka masyado, tapos parang laging masakit yung ulan mo. So, meron. Nahilo ka? Mamaya wala na. Tapos sakit na, bigla ng sakit na siya. Bigla takbo ako ng Baka siguro, sir, kaya nahihilo ka, sumasakit ang tiyan mo dahil gutom, baka lagi kang nagtitiis ng gutom. Simula ako ng hindi ko pinaman. Maraming isip. Hindi ako ito. Huwag ka magpuyat, sir. Ganito na lang, sir. Dahil mayroon naman kami ng family doctors doon. Nagpapacheck up ka namin. Gusto mo dalhin ka namin ngayon. Samahan kita para ma-check up. Check up lang para malaman natin. Kasi mahirap pag hinahayaan natin na ganyan parati. No? Tingnan mo nangyari kay Ate Marites. Hindi siya nagsasabi sa akin. And then, we find na it's too late ang lahat. No? So, gusto mo ba, punta tayo ngayon, samahan ka namin. Total, nandito ka na rin lang.
Alam mo, kung sa busy talaga kami. Pero pag ganyan, gagawa natin ng paraan. Half day lang naman, kalahating araw lang naman tapos na yun. Para at least mabigyan ka ng tamang gamot. Ha? Samahan ka namin. Sana pwede, sana. O pwede. Sige. Ano guys, okay lang? I-check up na lang natin to saglit. Saglit lang naman doon, mga 2 hours lang tapos na yon. Opo. Ha? Okay. O, sige. Pahiram yung boxer, karga natin to. Ay, no, sorry. Tabi mo muna yun. Hiya ka? Hindi, huwag kang mahiya. Pag mamahal nila yan sa'yo, huwag kang iklop na yun. Oo. Parehas lang yan, same. Same lang yan, duplicate lang. Sabi mo. Rap, tabi mo ka. Ano? Risky, kunin mo yung sasakyan na dyan, ha? Yan na. Oo, sige, doon tayo sakay. Yung bag mo sir. Dalhin mo yun. Pasok ko na to sa loob. Salamat dito sir. Ayun mga kababayan, baka mayroon kayong mga kamag-anak dyan na medyo malaki kasi hindi kasya sa atin to. Binigay ni Sir Takada ito. No? Okay, salamat. Sa ano, yung mic nasa kanya. Pag namin mo sa sasakyan, ilagay ko lang ito sa loob. Alis muna kami. Dali namin kay Doc Lagman. Kaya na namin yan? Si ate may, si pwede? Sige, kaya na namin. Lubos-lubosin natin makatulong para hindi lumala. Kasi, ayun, lagi niyang iniinda yung sakit ng tiyan niya. Baka ano lang naman to, dahil laging nakakaramdam ng gutom kaya nagkaroon na to ng ulcer. Baka ulcer na yan, sir. No? Bakit parang ito yung way papunta kila Nanay Miguela? Ha? Umayos ka, Kuya Rizky, ha? Gusto mo magalit sa'yo si Sir Takada? Parang ito yung daan natin pag dinadala natin sila, per. Sila... Ano? Ate Ningning, oh? Ha? Iba yun. Okay, good. Sabi nga niya mga kababayan, magtiwala ako. Okay? Tapos, sir. Dito na tayo. Sige, pasok mo. Ayan. Dito kami nagpapa-check up, sir. Parang pinaka-ano namin yan, family doctor. Kaya trusted namin yan. Pati yung tinutulungan ko sana doon sa Cavite na malaki ang puwet. Pa-opera namin sana. Buksan mo yun. Kay Doc Lagman, boss. Doc Lagman. Doc Lagman. Ano yung doktora o Ha? doktor? Lalaki, sir. Doc. Mabait yun. Pati yung mga hindi pa natuli, tutuliin niya. Oo. Paano yun? Hindi naman tuli ang punta natin dito, sir, eh. Joke lang. Second week ng January. So, tara, baba tayo. Tawag ako ng pinto na po. Okay naman. Iwing ko po, sino po yung patient? Siya po.
Sige lang, ma'am. Okay lang. Dela Cruz. Dela Cruz. Pasok. Ng Panginoon, napacheck up natin si Sir Takada, hindi inaasahan na isingit na natin. So sakto mga kababayan, alas 12 na, pwede pa kami pumunta kay Ate Marites, no? Para bukas. Kasi babalik na naman kami dito bukas alas 8 ng umaga. Kaya so, Sir, happy ka ba? Anong purong ka dito, Sir? Okay ka na? Anong masasabi mo, Sir, na nakapagpa-check up ka na? Matagal ka bang hindi nakapagpa-check up? Hindi, takot ako takot ako din. Kaya na may aircon ko. Siyempre. Takot ka mag-isa. Hindi, yung check up kasi baka may malaman na kung talagang masakit Mhm. Kaya nga ako na, kahit na kaya ko na pupunta, siguro takot ako. Bakit? Siyempre, kung malaman na kung may masakit na. Pero mas masama, Sir, pag malaman natin yung sakit natin, pag grabe na. Kaya importante talaga yung nagpapa-check up. Although naiintindihan kita, Sir, mga kababayan, mga kabarangay, mga ganitong sitwasyon talagang mahirap sa sitwasyon niya, no? Lalong-lalo na wala siyang kasama, katulong. Tsaka syempre sa pera, financially, pambili ng gamot, kagaya niyan, kung hindi natin kilala mga kababayan, kaya nagpapasalamat ako kay Doc Lagman talaga kasi yung kanyang service fee, tapos yung mga laboratory, halos ilibre na niya lahat dahil nga po matagal na natin kilala si Doc at siya po yung trusted natin pagka lalong-lalo sa mga anak ko, sa health namin, talagang dyan lahat. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Doc Lagman. Narinig mo naman yung sinabi rin niya, yung payo niya, no? So sundin lang natin, no? Kaya maraming salamat, no? Expected mo ba, Sir, na makakatanggap ka ng pera or blessing today, tapos expected mo rin na mapapacheck up ngayon? Kasi mga kababayan, hindi ko po inaasahan na sa ganitong pangyayari ay mapapacheck up din natin siya. Kasi depende rin sa mga beneficiary natin kung ano yung mga sinasabi nila, yun ang gagawin din natin, di ba? Lalong-lalo na pag sila humihingi ng tulong, yun, sinabi niya sa akin na may nararamdaman siya sa tiyan niya, tsaka nahihilo siya, kaya naisipan ko na dalhin siya dito. Ayun, gaya ng aking sinabi, hindi siya basta-basta makapag-decide ng mga ganitong bagay kung walang tutulong sa kanya. Kasi pag pupunta ka sa mga doktor talaga na walang kakilala, medyo malaki ang gastusin. Laki sa private naman, alam nyo naman, mahaba ang pila. Tapos sila foreigner, lalong-lalo pag foreigner, malaki ang bayarin. Pero thanks to God, maliit lang ang bayad. Kaya tapos may gamot na, nakainom na, no? So mga kababayan, maraming salamat po muli. Abangan nyo po yung result bukas, kasi bukas makukuhaan ng dugo, ultrasound, lahat, pati ihi, no? Tapos sa gabi na malalaman ng result, no? Okay, so maraming salamat. Sir, paalam tayo sa mga viewers natin at pasalamat din tayo sa mga nagbigay ng tulong sa araw na to. Maraming tulong sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po matulong sa akin. Mabait si Daddy Frankie kasi hindi na kilala sa akin. Ngayon nakadoktor na ako. Paano kung may maganda ayos na ako ng buhay ko, tutulong ko kay Daddy Frankie. Wow. Kasi malaking tulong sa akin. Hindi na kilala. Buti na dalawa ko ng itong New Year. Hanap ko siya. Buti nakita ko siya. Tapos darayin niya ng tuloy siya ng busy siya. Dadarayin niya sa dito na sa hospital. Maraming salamat po.
Daddy Frankie, tsaka nood ng maraming tulong sa akin. Maraming salamat po. Yun. Salamat po sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW, at higit sa lahat, salamat kay Lord. Wala na pong ibang gumagabay sa akin, dahil gaya ng aking sinabi mga kababayan, ako'y nagpapasalamat talaga dahil isa akong ginagamit ni God, instrumento para makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Pansamantala, Team Daddy Frankie mga kababayan, magpapaalam at mag-iiwan po ng Happy New Year. Mag-iingat po tayo. Gawa lang po tayo ng mabuti mga kababayan. Hindi natutulog ang Panginoon. At kung anuman, yung mga ninanais, mga pangarap natin, always, gumawa lang tayo ng mabuti para si God ang magbibigay din ng biyaya sa atin. Maraming salamat. God bless po.